Nagsisimula ang pelikula sa isang pula ng itlog, ang kamay ng isang siyentipiko ay nag-inject dito ng isang bagay, at pagkaraan ng ilang sandali, nahati ito sa dalawa. Ang pula ng itlog na yon, namumula lang. Nagsisimula ang pelikula nang ipakilala sa atin ang ating bida, si Elizabeth Sparkle. Siya ay isang 50 taong gulang na aktres na nakamit ang mahusay na tagumpay sa kanyang larangan, at kahit isa sa Oscar. Gayunpaman, ang mga araw ng kaluwalhatian ng bituin ay unti-unting nagtatapos. Dahil hindi na niya taglay ang kagandahan ng kabataan na dati niyang taglay. Sa kabila ng kanyang edad, si Elizabeth ay nasa magandang pisikal pa rin, at kasalukuyang nag-ho-host ng isang sikat na programa sa aerobic sa umaga. Isang araw, pagkatapos ng kanyang karaniwang programa, nais ni Elizabeth na ipahinga ang kanyang sarili, ngunit natuklasan na ang banyo ng mga babae ay hindi maayos. Dahil desperado na siya, pumasok siya sa banyo ng mga lalaki at pumasok sa isang stall. Habang naroon, hindi sinasadyang narinig ni Elizabeth ang kanyang producer na si Harvey, na pumapasok at nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. Nagsimula siyang magsalita ng basura tungkol kay Elizabeth, na sinasabing mukha na siyang lola, at kailangang palitan ng isang nakababatang babae. Nang marinig ito, ang ating bida ay nabigla, at labis na nadismaya. Nang maglaon, nakita namin sina Elizabeth at Harvey na nanananghalian, kung saan nakakadiri niyang nilalamon ang hipon. Sa panahon ng pagkain, iginiit niya na kailangan niyang ibigay sa madla ang gusto nila. At casual na binanggit na balak niyang sibakin siya. Nawasak nito si Elizabeth, at umalis siya nang walang sinasabi. Habang pauwi, napansin niya ang ilang manggagawa na nagwawasak ng billboard na may larawan niya. Nagiging masama ang loob niya kaya nawalan siya ng focus, at nawasak ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Elizabeth sa isang ospital nang walang anumang malubhang pinsala. Sinabi sa kanya ng isang doktor na ang kanyang asawa ay isang malaking tagahanga sa kanya, pero hindi mapigilan ng frustrated actress ang luha. Sa pagmamasid dito, isang bata at kaakit-akit na lalaking nurse ang lumapit sa kanya at sinubukan siyang aliwin. Sinuri niya ang kanyang likod ng may interes, at bumubulong sa kanyang sarili na siya ay isang mahusay na kandidato. Pagkatapos kung saan ibinalik niya ang kanyang jacket, at tinitiyak sa kanya na ayos lang siya. Sa pakikipag-ugnayang ito, napansin ni Elizabeth ang isang kakaibang birthmark sa kanyang kamay. Nang maglaon, nang umalis siya sa ospital, natuklasan ni Elizabeth ang isang USB drive sa kanyang jacket, kasama ang isang tala na nagsasabing, "Binago nito ang buhay ko." Sa pag-uwi, isinaksak niya ang USB sa kanyang TV, at ito ay lumabas na isang advertisement para sa isang produkto na tinatawag na substance. Nangangako ang produkto na lumikha ng perpektong clone ng isang tao, isa na mas bata, at isang pinahusay na bersyon. Ang advertisement ay nagsasaad na ang parehong mga bersyon ay magiging parehong tao. At dapat silang lumipat sa pagitan ng kanilang mas bata at mas matanda sa bawat 7 araw. Sa una, nakita ni Elizabeth na walang katotohanan ang ideya, at itinapon ang USB drive sa basurahan. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan, kinuha niya ito, at tinawagan ang numerong nakasulat sa likod nito. Binati siya ng isang operator, at sinabi ni Elizabeth na gusto niyang umorder ng substance. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki ang kanyang address, na kinakabahan niyang ibinibigay. Pagkatapos nito, binigay niya sa kanya ang address ng isang lokasyon, at biglang ibinaba ang tawag ng hindi na sinasabi, na ikinalilito ng babae. Kinaumagahan, nakatanggap si Elizabeth ng isang keycard na may numerong 503 sa kanyang koreo. Agad siyang tumungo sa address na ibinigay ng operator, at nakarating sa isang madilim na eskinita sa isang makulimlim na lokasyon. Gamit ang keycard, binuksan niya ang gate, at pumasok sa isang malinis na silid na puno ng ilang locker. Pagkatapos ay binuksan niya ang locker, na may label na 503, at kumuha ng isang pakete mula sa loob. Sa pag-uwi, naiinip si Elizabeth, at mabilis na binuksan ang pakete. Sa loob, nakakita siya ng ilang sangkap na maayos na nakaimpake, kabilang ang isang activator, stabilizer, switch kit, at pagkain para sa parehong bersyon. Mayroon ding mga tagubilin na nagsasaad na ang stabilizer ay dapat ibigay araw-araw, at kunin mula sa pangunahing tao. Pinakamahalaga, ang dalawa ay dapat lumipat ng lugar tuwing 7 araw ng walang pagbubukod, at dapat nilang laging tandaan na sila ay isang tao.
Susunod, pumunta si Elizabeth sa banyo at nag-inject ng berdeng likido, na isang activator. Nagiging sanhi ito ng paghihiwalay ng kanyang mga mag-aaral. At humahagulgol siya sa paghihirap habang nagsisimulang mapunit ang kanyang likod. Hindi nagtagal ay nawala ng malay si Elizabeth, at nakita namin ang isang buong tao na lumalabas mula sa kanyang likuran. Ito ay lumalabas na isang bata at kaakit-akit na bersyon ng Elizabeth. Mukhang naiintindihan niya ang nangyayari, kaya mabilis niyang inihasik ang likod ng nakatatandang Elizabeth. Maya-maya, habang naliligo ang dalaga, nahihilo, at dumudugo din ang ilong dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang sundin ang mga tagubilin. Kung hindi, mamamatay siya. Kaya naman, mabilis siyang nag-extract ng stabilizer fluid mula sa gulugad ni Elizabeth, at ibinibigay ito sa kanya, na nagpapasigla sa kanyang pakiramdam. Kinabukasan, napansin ng dalaga ang isang ad sa pahayagan, na inilagay ni Harvey, na naghahanap ng mga kabataan at kaakit-akit na kababaihan. Nagpasya siyang subukan ito, at hindi nagtagal ay dumating sa audition, nakasuot ng swimsuit. Doon, naghahatid siya ng isang nakamamanghang pagganap, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Sue, na humahanga sa malilibog na mga hukom. Ang kabataan babae agad ang nakakuha ng atensyon ni Harvey. Mukhang nabighani siya sa kagandahan nito, at kinukuha siya para sa aerobics show. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Sue na hindi siya magiging available tuwing isang linggo, dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang ina na may sakit. Gayunpaman, ayaw ng pervert na producer na mawala siya, kaya pumayag siyang mag-adjust sa kanyang schedule. Kinabukasan, nagkaroon ng photoshoot si Sue pagkatapos kung saan ang mga billboard na nagtatampok ng kanyang imahe ay nagpapalamuti sa mga lansangan. Pagkatapos ay ginugugol niya ang natitirang bahagi ng linggo sa pag-e-ensayo at pag-update ng kanyang wardrobe. Gayunpaman, malapit nang matapos ang linggo, at ayon sa mga patakaran, dapat magpalit ng katawan ang dalawa. Sa makatuwid, tumungo siya sa banyo at nakipagpalitan ng kamalayan kay Elizabeth, gamit ang isang switching kit. Ilang sandali pa, nahimatay siya habang sa wakas ay nagising si Elizabeth. Ang matandang babae sa una ay nalilito nang makita ang kakaibang babae. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ito ay ang kanyang sariling mas bata na bersyon. Kinabukasan, pumasok si Elizabeth sa trabaho, ngunit casual na ipinaalam ni Harvey sa kanya na siya ay pinalitan. Ang babae ay nagagalit sa una, ngunit nakakaramdam ng kaunting ginhawa kapag nalaman niyang ang kanyang kapalit ay walang iba kundi si Sue. Kasunod nito, nagiging mapurol ang kanyang mga araw, at ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-i-schedule ng paglipat, panunood ng TV, at pagkuha ng refill kit ng substance para sa susunod na linggo. Halos parang nawala na si Elizabeth ng ganang mabuhay, at ang tanging inaalala niya ay ang kanyang katanyagan. Pagkatapos ng itinalagang linggo, nagising si Sue na may kasab-ikan. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paggawa ng mga photoshoot at paglabas sa mga high-profile na patalastas. Isang araw, iniuwi ni Sue ang isang binata, at nagsimulang mag-ayos ang dalawa sa sala. Gayunpaman, sa panahong ito, bigla siyang nakaranas ng pagdurugo ng ilong, at naalala na oras na para palitan ang kanilang mga katawan. Ayaw na matakpan ang nawala at kahalayan. Nagtungo siya sa banyo at nilapitan ang walang malay na si Elizabeth. Pagkatapos ay kinuha niya ang nagpapatatag na tubo, at kumukuha ng mas maraming likido mula sa kanyang katawan nang hindi iniisip. Ang mga kahihinatnan, ito sa wakas ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, at bumalik siya upang ipagpatuloy ang kanyang kasiyahan. Kasama ang batang douchebag, kinaumagahan ng magising si Elizabeth, siya ay horrified upang mahanap ang isa sa kanyang mga daliri. Nabubulok, nataranta, agad niyang tinawagan ang operator, at ipinaalam sa kanya na inabuso ni Sue ang kanyang oras. At ngayon ay naagnas na ang kanyang daliri. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano ay undo ito. Ngunit ang lalaki ay tumugon na ang dalawa ay dapat na mahigpit na sumunod sa mga patakaran. At igalang ang paglipat ng mga katawan. Sinabi niya sa kanya na walang paraan upang ayusin ang kanyang daliri. Ngunit hinihimok silang maging mas maingat mula ngayon. Sa hapon, si Elizabeth ay nagtungo sa isang coffee shop, kung saan ang isang matandang lalaki ay patuloy na nakatitig sa kanya. Hindi nagtagal ay napansin niya na ang lalaki ay may parehong birthmark sa kanyang kamay, tulad ng batang nurse na nagpagamot sa kanya sa ospital. Ilang sandali pa,
may mga bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa, at nakita ni Elizabeth ang isang keycard na may label na 203 na parang sa kanya. Napagtanto niya na ang nurse mula sa ospital ay, sa katunayan, ang matandang ito. Casual niyang tinanong kung kumusta siya, at sumagot si Elizabeth na ayos lang siya. Inihayag ng lalaki na sa lalong madaling panahon ang kanilang mga kahaliling bersyon ay magsisimulang ubusin ang mga ito. At magiging mas mahirap tandaan kung sino ang may karapatang umiral. Pagkatapos ay tinanong niya si Elizabeth para sa mas bata na sarili. Ay nagsimulang ubusin pa siya. Gayunpaman, si Elizabeth ay natakot na sumagot at dali-daling umalis sa kafe. Sa sumunod na linggo, sumikat si Sue na mabilis na naging numero 1 bituin sa bansa. Isang araw, ipinaalam sa kanya ni Harvey na mula nang sumali siya sa palabas. Mabilis na tumataas ang kanilang mga rating. Kaya naman, gusto na ng TV channel na siya ang mag-host. Programa ng bagong taon sa loob ng ilang buwan. Tuwang-tuwa si Sue sa pagkakataon. At handang gawin ang anumang kinakailangan upang masecure ito. Maliban sa pagsunod sa mga patakaran, malamang. Bilang resulta, nagsimula siyang kumuha ng dagdag na oras, at ang spinal fluid mula kay Elizabeth. Nagiging sanhi ito ng pagtanda ni Elizabeth ng husto, na ang karamihan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay nagsisimula ng mabulog. Ang kanyang buhok at ngipin ay nagsisimulang malaglag, at siya ay mukhang mahigit 1 siglo na ang edad. Sinusubukan niyang magreklamo sa operator, ngunit sinabi nito sa kanya na problema nilang lutesin ng mag-isa. Sinabi ng lalaki na maaari niyang tapusin ito anumang oras, ngunit ayaw ding sumuko ni Elizabeth. Isang araw, nalampasan ni Sue ang lahat ng limitasyon at nakakuha ng malaki. Dami ng likido mula kay Elizabeth. Pagkatapos ay maingat niyang iniimbak ito sa ilang mga tubo, at nagpas siyang mag-antala. Ang pagpapalit ng katawan hanggat maaari. Sa susunod na eksena, 3 buwan na ang lumipas, at nakita namin si Sue. At ang kanyang kasintahan sa apartment. Ito pala ay ang pinakaaabangan niyang programa sa bagong taon. Sa wakas mangyayari na bukas. Sa kritikal na sandaling ito, nakakakuha si Sue dumudugo ang ilong at sobrang sakit ng pakiramdam. Pupunta siya upang mag-inject ng ilang likido, ngunit sa kasamaang palad ay natuklasan na nagamit na niya ang lahat ng ito. Sa gulat, tinawagan ni Sue ang operator at humingi ng karagdagang likido. Gayunpaman, tumugon siya na si Elizabeth ay ang tanging mapagkukunan, at kailangan nilang lumipat ng katawan upang mapunan muli ang supply. Ipinaliwanag ni Sue na siya. May mahalagang kaganapan bukas, ngunit tumanggi ang operator na makinig sa kanyang pagdaldal at ibinaba ang tawag. Gamit ang huli niyang lakas, pagkatapos ay gumapang si Sue sa banyo para simulan ang proseso ng pagpapalit ng katawan. Samantala, ang kanyang kasintahan ay nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa labas, at sa kakilakilabot na pag-arte. Nagtatanong kung okay lang siya. Sa oras na ito, gising na si Elizabeth. Ngayon, isang katawa-tawa figure na may isang maling hugis umbok. Siya ay sumigaw sa kanya na umalis sa kanyang apartment, at marinig ang isang nakakatakot na boses. Tinatakbuhan lang ng lalaki ang kanyang malaking matandang asno palabas doon at natatakot. Pagkatapos kung saan tinitingnan ni Elizabeth ang sarili. Sa salamin at kinilabutan sa kanyang katawa-tawang hitsura, agad niyang tinawagan ang operator at sabi niya na gusto niyang ihinto ang karanasan. Sumagot ang lalaki na ihahatid nila ang pagwawakas. Kit sa locker niya, tapos binaba niya ang tawag. Kinaumagahan, pumunta si Elizabeth sa locker room at kinukuha ang huling batch. Pag-uwi niya, kinaladkad niya ang walang malay na katawan ni Susa. Sala, binuksan niya ang pakete at naghahanda na iturok ang termination fluid sa dalaga. Ngunit ilang sandali pa, napansin niya ang isang palumpo na ipinadala para kay Sue, kasama ang isang sulat na nagnanais ng kanyang swerte. Ngayong gabi, masama ang pakiramdam niya, kaya nagbago ang isip niya at sa halip ay sinubukan niyang buhayin ang dalaga. Sa sandaling yun, nagising si Sue, at lumabas na ang half-injected termination serum ay nagdulot ng glitch na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na magkamalay. Napansin ni Sue ang kalahating laman. Sirang at mabilis na napagtanto kung ano ang binalak ni Elizabeth. Galit na galit, inatake niya ang matandang babae ng may brutal na puwersa. Pagkatapos ng mahaba at marahas na pakikibaka, sa wakas ay nagtagumpay si Sue na madaig si Elizabeth at binugbog siya hanggang mamatay. Kasunod nito,
Naghahanda siya para sa kanyang malaking gabi, hindi nakakaramdam ng pagsisisi o pagkakasala sa kanyang mga aksyon. Sa gabi, dumalo siya sa pagtatanghal ng bisperas ng bagong taon, kung saan nakasuot siya ng napakarilag gown. Mukhang maayos ang lahat, ngunit wala siyang stabilizer fluid na kailangan panatilihin ang kanyang kalagayan. Bilang resulta, si Sue ay nagsimulang makaramdam ng lalong sakit. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo, kung saan nakakagulat niyang napansin na nagsisimula ng malaglag ang kanyang mga ngipin. Sinubukan ni Sue na huwag pansinin ito, dahil ito ang pinakamalaking gabi ng kanyang buhay. Gayunpaman, habang nasa elevator, napansin niya ang kanyang mga kuko ay humiwalay, at ang kanyang tenga ay biglang bumagsak. Dahil sa takot, si Sue ay nagmamadaling umuwi, kung saan siya nakahanap ng ilang natitirang activator serum na ginamit ni Elizabeth upang lumikha sa kanya, dahil napakahalaga nito. Gabi para sa kanya, tinuturok niya ang sarili nito, sa paniniwalang makakatulong ito sa kanya na lumikha ng isa pang kabataan. Katawan, masakit na nawalan ng malay si Sue, ngunit sa halip na isang magandang babae, isang kakaiba, parang laman misa, pumuputok mula sa kanyang gulugod. Ang mutated entity na ito, na tinatawag na monsterlises, ay isang kakatwa. Hybridized na kasuklam-suklam, pinaghalo ang mga katangian ni na Elizabeth at Sue. Mukhang nakakatakot, na may maraming mata at braso, at maging ang mukha ni Elizabeth na nakausli sa likod nito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagpasya si Elizabeth Sue na dumalo ang kaganapan, at isinuot ang damit na suot ni Sue. Pagkatapos ay pinutol niya ang mukha ni Elizabeth mula sa higanteng larawan, at isinusuot ito upang takpan ang kanyang sariling mukha. Nagmamadali siya sa kaganapan, handa na mag-host ng bisperas ng bagong taon. Pagdiriwang, ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa kaganapan, kung saan ang lahat ay sabik na naghihintay sa pagdating ni Sue. Gayunpaman, sa halip na siya, ang nakakatakot na nilalang ay lumilitaw na nakasuot ng mukha ni Elizabeth bilang isang maskara na ikinagulat ng lahat. Anuman, nagsisimula siyang magsalita sa madla, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang maskara ay natanggal, nang makita ng karamihan ang kanyang nakakatakot na mukha. Nawala ang lahat ng impyerno, at sinimulan nila siyang tawaging halimaw. Karamihan sa kanila ay tumakas sa takot, ngunit ang isang ginoo ay may hawak na baseball bat at tinamaan ang ulo ni Eliza Sue, dahilan para ito ay sumabog. Isang bukal ng dugo pagkatapos ay sumambulat. Sa mga ito ay nabasa ang karamihan sa mga naroroon, ngunit kahit na matapos na pugutan ng ulo, siya ay muling bumubuhay, at nagiging mas baluktot na anyo. Sa huling eksena, ang mga naputol na labi ni Eliza. Sa wakas ay nakatakas si Sue mula sa teatro. Hindi nagtagal ay natitisod siya sa kalye, dahilan para sumabog ang buong katawan niya. Humiwalay ang mukha ni Elizabeth sa mga nasira, ngunit patuloy siyang gumagapang. Sa kalaunan, nakahanap ito ng pahingahang lugar, na ang kinang nabituin ni Elizabeth sa Hollywood Walk of Fame. Habang nakatingin siya sa langit ng gabi, inaalala niya ang kanyang mga araw ng katanyagan bago siya tuluyang natunaw. Kinaumagahan, pagkatapos linisin ng isang walis ng kalye ang kalat, isang bitak at kupas na bituin na lang ang natitira ng spark ni Elizabeth.